masasabi ko lang sa mga aspiring Amazon VA, like yung mga sinabi mo kanina na nagwo-work sa HR, sa BPO, na kung gusto nila na mag-work from home at nag-earn more, di ba? Try nyo na mag-enroll sa ASBA. Kasi ano naman siya, isubok na, di ba? At legit pa, plus kung wala naman kayong experience sa e-commerce or specifically Amazon. So, yung mga, I mean, from seller, coaches, students, di ba, ay tutulungan kayo talaga nila. At aside from that, kung interesado talaga kayong matuto at umasenso, so, try nyo nang mag-enroll. Hello everyone, and it's another ASBA Success Stories here in our YouTube channel. Ikaw ba ay nagtatrabaho sa BPO ngayon or someone who is working in the human resource department? So talaga naman, I'm sure people in the HR department always takes care for their employees. Pero what if ikaw naman ay gusto nang mag-transition sa freelancing or specifically being an Amazon VA? So everyone, I would like to introduce you to Shailene, our guest for today. Shailene, hello. Hello, Miss Nivia. Pakilala mo naman sa amin, sino ba si Shailene bago siya maging Amazon VA? My name is Kaylin Mariferrer, or you can call me Kay. And then, after I graduated po sa college, I nag-work ako as human resource assistant. But then, dahil sa pandemic, so more on skeletal schedule kasi ako doon. So, nag-decide ako na mag-apply sa BPO company. And then, I worked there for almost 2 years. Ayan. So, okay naman yung trabaho ko doon. Kaso nga lang, habang tumatagal ay nahihirapan ako sa night shift. Night shift. Ayun. Imagine, paiba-iba yung schedule ko. Merong 9 p.m., 12 midnight. So, para sa akin, siya, delikado na alis ako sa 10 oras ng gabi. So, ayun, at minsan yung 2 days na day off ko ay nakukonsume ko pa yon sa pagtulog lang. Kasi I'm so, talaga, physically tired. Parang binawi mo na lang. Yes po. So, Okay. ayun po. I see. So, human resource, tapos sa BPO. Tapos, ang hirap naman noon, hindi fixed time yung schedule mo. Parang, kung may lakad ka or ganap the next week, ganyan, hindi mo pa sure kung sasama ka, di ba? Kasi hindi fix yung hours mo. Opo, tama po. Okay. Nahihirapan din ako sa schedule. Sa schedule talaga. So, bakit naman ang napag-isipan mo is pagiging Amazon VA? Kasi I mean, there are a lot of freelancing niche yun, but Amazon VA. Kasi before, naghahanap din ako ng online job. At nung nakita ko na merong Amazon VA, so mas interesado ako sa ganitong job. At alam ko talaga na meron ako future sa Amazon. Wow. Or Amazon VA. Opo. Ayun, I see. So, you started researching ba online, other different master classes, or Amazon VA lang talaga ang pagiging in-enroll mo? Okay. Meron kasing story dyan. Okay. So, We would love to hear that. Actually, na-discovered ko yung ASBA sa YouTube channel ni Miss Nikki B. Kasi before, nung nasa corporate job pa ako, naghahanap na talaga ako ng part-time online for extra income. Ayan, so kasi alam naman natin na mahal na ngayon lahat. Tapos, in my case, yung salary ko is not enough sa mga needs ko, and then yung mga bills ko pa, pabasahe araw-araw, di ba? So, ayun. At yung mindset ko kasi noon na my parents are getting older na. So,
how can I give them a better life and How to can you provide their help? medicines. Yes, if hindi ako maghahanap ng extra income. So ayun. Ang sweet mo naman. Talagang, you were selfless, inisip mo din yung kapakanan ng parents mo, how you can help as they are getting older. They're very blessed to have you as their daughter, no? Talaga namang, we will do everything and anything for our parents, diba? So, nag-start palayaan as side hustle. Buti nagka-time ka, magkaroon pa ng other work. Kasi diba, you are a full-time employee pa as working sa HR. Tapos, iba-iba pa ang oras ng schedule mo, paano mo na-manage pa ipasok ang pag-aaral sa ASVA? So ayun, kapag out ko po, nagdidiretso na ako na mag-study ng module at binabalance ko lang siya para maano ko talaga, at least gradually ko na matatapos yung course. Balance meaning kung may free time ka, kasi di ba pwede naman i-access, pwede sa phone, nanonood ka ng mga modules. Kapag break time, nagagawa ko rin siya. Ay, nice. It seems that you are very maximizing your time pa, no? Okay, and then what did you enroll? Did you enroll advanced or elite? Elite po siya. Elite batch ano ka? Yes po. Batch 26. Batch 26. Under Coach Darwin, yes po. Coach Darwin, so king of product research yan. So ano naman pinakang one of the most memorable moments mo when you were a student of Coach Darwin? Yes, so yung memorable moments ko siguro is meron akong mga nakilalang iba't ibang students, and then lahat kami doon ay nagtutulungan. At si Coach Darwin ay sobrang approachable. At yung maganda doon kasi kahit tapos na yung 8 weeks na masterclass, ay willing daw siya na mag one-on-one coaching sa amin if meron kaming kung gusto naming humingi ng tulong sa kanya. True. So, ang giving pala ni Coach Darwin. So, speaking of coaching pa pala siya sa'yo after that 8 weeks mastermind, nagkaroon ka rin ba ng exclusive calls sa kanya? Hindi rin po. Kasi So, dire-diretso ka na nun. Kaya ko pa naman. Pero naka one-on-one coaching na kami nung nasa masterclass. Kamusta naman yung one-on-one coaching ni Coach Darwin? Ayan. So, marami po akong natutunan doon. Tinulungan niya tinulungan niya ako kung paano ko gagawin yung resume, cover letter, kung ano pa ba yung dapat na mas i-improve ko. At pinupush niya ako na apply everyday hanggang makaland ng client. I see. Yan na, no? Nakaka-excite lalo na pag natapos na yung mastermind nyo, accountability bodies na magsa-start ka na maghanap ng client. Yes po. Naghahanap ka na ng client, nandun ka pa din, connected ka pa din sa corporate nyo? Opo. Galing. I'm still working that time. Ay, sipag mo. So, nag-apply ka. Ano naman yung mga struggles or challenges na na-face mo while you were looking for clients? Siguro yung mga challenges ko while looking for a client, first kasi most of the client, they are looking for an experienced VA. Experience. Plus yung limiting belief ko na what if ma-interview na ako and then hindi pa pala ako ready. So ayun. Pero yung mas maganda kasi Miss Ninia, yung ASVA kasi tinulungan ako ng ASVA na or keep reminding me na lahat naman tayo nagsisimula sa zero experience, zero knowledge, diba? So, ayun, yung ginawa ko, I trust myself, and then hindi ako nag-overthink, medyo, tawag ba? Hindi ako nag-overthink, diba? Kasi dapat naman talaga mag-focus tayo sa step 1, diba? Bago natin i-worry if what will happen next.
Oh, I love na you have that proper mindset, no, na you are prepared kung ano man mangyari kasi normal din naman kung may rejections, mga clients naghahanap ng no experience, but 'di ba, with the proper optimization strategies that we had, nag-land tayo ng client. Yes. Yes po. If you could remember yung pinakang strategy na ginawa mo when looking for a client, especially for someone na no experience, ano yung parang naging ano mo doon, winning move mo? Aside from optimizing my online portfolio, siguro yung message ko doon sa cover letter kay client na Nice. if how can I help his business. At ginawa ko lang siyang short at simple. Ayan. And then sa resume ko naman po, ginawa ko siyang mas enticing. Enticing. Yes po. And then yung lahat ng nilagay ko doon, I make sure na related siya sa posisyon na ina-applyan ko. And nilagay ko rin doon yung mga tools na ginagamit ko, ayan, sa masterclass. Ayan, very good. Ayan guys ha, yung mga no experience na nanonood dyan, merong nabigay na strategy si Chaylin sa atin, paano niya ginagawa. Inaano niya yung cover letter niya, yung resume, dapat sakto siya sa hinahanap ni client and talaga naman showcase niya kung ano yung mga natutunan niya here in ASVA. And speaking of no experience, viewers who are watching right now, go ahead to our description box below kasi mamimigay kami ng free ebook. Just type in your name and email address and sasend namin sa inyo ang free ebook niyo. Okay, so going back to you, Chaylin. So it's really about the cover letter, no? Kasi isa ko dati sa mga guilty yung mga nagka-copy-paste ng cover letter. So hindi mo ginagawa yun. Minamano-mano mong bagong composition na letter. At para sa akin, yun talaga yung reason why nakalad ako ng client. Kasi nag-send ako ng cover letter Tuesday yon. And then pagka Wednesday, naka-receive ako ng email from my client na job offer na siya kaagad pero wala siyang interview. Ayan, so siguro doon sa cover letter ko at resume kaya ganon. Sinabi na lang niya you're hired without saying na let's have an interview, ganon? Yes po, at binigyan niya agad ako ng video or training if how can I do the job. Nice! Or responsibilities. Uy, very good. Ano namang niche yan? Online arbitrage, Miss Tina. Ay, Diyos ko, ang sipag mo talaga, girl. Yan talaga, patience, no? Online arbitrage, maghahanap ka ng mga products na pwedeng ibenta sa Amazon, no? Ayan. So, now that you have a client, online arbitrage, and nag-win ka talaga sa mga strategies mo on how to find a client, no? How did you balance naman working as an Amazon VA at the same time working as an HR in a corporate company? Kasi nung naghahanap ako ng client, nasa BPO company na ako. BPO na siya. Oo. Yun yung hindi fixed time. Yes. So, so BPO pala. So, paano mo na-manage yung time mo? Kasi di ba sabi mo hindi fixed yung mo doon, schedule? Yes, nahihirapan din ako kasi nga di ba sa pagko-commute pa, and then minsan 1 hour pa bago ako makarating sa site. 1 month lang siguro ako, after 1 month lang siguro nung nagka-client ako, nag-decide ako na mag-resign kasi nga nakakapagod din yung pagko-commute talaga. Yun. Grabe no, mandami din palang factors yung naranasan mo, yung pagko-commute mo, yung hindi okay yung schedule mo, magna-night shift ka. So, in-embrace mo na fully ang pagiging Amazon VA. Yes po. At yung night shift, 1 year lang yon. And then
morning shift na yung 1 year. 1 year. Oo. I see. 1 Then year night shift. 1 year night shift tapos pag ganun na is okay na, normal na Yeah, shift. so kaya mas parang nakaya ko rin na ipagsabay si client while working sa corporate job. Nice. And what did your family said about this na ikaw may work ka pa sa corporate tapos nag-work ka pa din pagdating mo sa bahay, hindi naman sila na concerns or any may na-say sila sa mga health issues or anything, or were they very supportive about this? Kasi yung parents ko nasa province sila. So dito ako sa city with my sister. So Sister? parang yes po. Rin naman sila tawag na supportive na sabi nila kaya ko yan. So kung makikita nila ako na nagpupuyat sa paghahanap ng client. So sabi nila alam nila na magkaka-client din ako. Yeah. So yun. Ang sweet, no? Talagang they're very supportive of you. Mas lalo kang ginaganahan despite, di ba, mga challenges and rejections. But when your family is, di ba, nag-cheer sila sa'yo, tuloy-tuloy yung love. Yeah. Yes po. Sige. So now, this is 2023. Full-time, ka na, Amazon VA? Yes po. Nag-start lang ako noong May 2023. Siguro mga 2 months, more than 2 months na ako sa client. Oh, what was your turning point or parang okay, pwede na ako mag full-time freelancer? Ano ba yung na-experience mo na being an Amazon VA as a part-time? Kasi parang biglang nag-decide ka na let go ko na yung corporate ko, ganun. Yes, kasi nung nasa corporate job pa ako, meron na kasi akong plan na if makaland ako ng client ko ay siguro after 1 month talaga ay mag-resign ako para at least makahanap ako ng another client, di ba? Marami pa akong time na gagawin or na mas ma-optimize or ma-improve pa yung mga skills ko. So now I'm still looking po. I'm still looking po for another client. And then, so talagang pinlalo mo talaga siya mag-resign na once na fully grasped at nasanay ka na sa freelancing, maybe it's time to let it go and go full out sa career na to. Opo, kasi yun talaga yung goal ko at ang nakita ko naman na kaya ko naman pala yung job as Amazon VA. So, pinush ko na talaga na mag-resign. You're so brave, and I think because that you have that mindset, diba? Like parang very positive ka lang and so on. Yun parang narinig ko din yung parang biggest why mo that you're also finding ways how to help your parents as well. Yes po. Sige. So, Chenlyn, so bilang full-time Amazon VA, working from HR and BPO before, magkano na ang kinikita mo now? Siguro, siya, times 2 siya sa pagiging call center agent ko. Times 2, okay guys. So, mga call center agents na viewers natin, i-times 2 nyo kung magkano yung salary ngayon ni Chenlyn at yun ang sagot. Okay. So, Chenlyn, mabalik naman tayo sa'yo. How did your life change being an Amazon VA? Kasi matagal ko na talagang gusto na mag-work from home. So, I'm so happy na lahat ng plan ko na yon ay unti-unti ko na siyang natutupad na kasama ko pa yung 3 cats ko while I am working, di ba? So, iba kasi talaga yung happiness na kakasama ko sila, alam ko na makarelate yung mga for mom dyan. Diba? Hi, fellow for mom. From home din. And then, siguro, mas maganda kasi hindi ako tali sa isang work na if may importante akong pupuntahan, magagawa ko siya. Diba? And then,
mas ayun, naka-provide na ako ng medicines or maintenance ng father ko. At kung may gusto man akong bilhin ay mabibili ko siya. Plus na-i-share ko pa siya sa family ko. So yun talaga yun. Nice. I am so proud of you, Chaylin. Not just about serving our families. Also, nakakasama yung mga pets natin, no? Nagkakaroon tayo ng time. And I agree with you. No, yung parang time freedom din na kung may kailangan tayong puntahan, especially, for example lang, punta sa hospital, ganyan. Hindi na natin kailangan mag-file ng leave or anything. We can just maybe bring our laptops or pwede lang magpaalam sa client. Tama po. Kasi siya, flexible time. Correct. Flexible time. Nako, super thankful for that kind of schedule. And ano naman ang mga mensahe mo sa mga, may mga BPO viewers tayo. And madami din tayo mga HR viewers. Anong mga message mo sa kanila for those na nood ng nood and binge watch pa lang din ng success stories at hindi pa nagsa-start or nagte-take that big step. So what's your message for them? Masasabi ko lang sa mga aspiring Amazon VA, like yung mga sinabi mo kanina na nagwo-work sa HR, sa BPO, na kung gusto nila na mag-work from home at nag-earn more, di ba? Try nyo na mag-enroll sa ASBA. Kasi naman siya, isubok na, di ba? At legit pa. Plus, kung wala naman kayong experience sa e-commerce or specifically Amazon. So, yung mga, from seller, coaches, students, di ba, ay tutulungan kayo talaga nila. At aside from that, kung interesado talaga kayong matuto at umasenso, so try nyo nang mag-enroll. At malay nyo maging Amazon seller pa kayo someday kasi di ba mayroong iba't ibang business model yan. May online arbitrage, private label, wholesale. So ayun. I like that you mentioned the bigger opportunities of being an Amazon VA that in the future pwede sila maging seller. Okay, thank you so much. Thank you so much, Shaylin, for being our guest. And thank you, everyone, for watching our videos. Until next time, see you in our ASWA Success Stories. Goodbye! Thank you, Miss Ninya. Bye-bye po. Hi guys, thank you so much for watching until the end of this video. And if you want to watch more videos like this, don't forget to like, comment, and subscribe. Hit the notification button here on our YouTube. And also follow our pages on Facebook, Instagram, TikTok. It's Amazon Nation PH. And connect with us on LinkedIn. See you!